Hallelujah! Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos muli, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Ikaw po yung aming itataas, Panginoon. Sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pag-iingat mo, sa lahat ng biyaya, Panginoon. Simula't simula, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon, sa buhay namin ay hindi nagkulang. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pasasalamat sa iyo lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Yes, Lord! Ngayong umaga, Panginoon, ibubuhos namin ang aming pasasalamat dahil kami yung minahal, dahil kami yung inalagaan, dahil kami, Panginoon, ay inangkin mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo ang aming papuri, pasasalamat, yes, God! Masdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Hindi dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay nailalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Alin? Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasira sa piling mo. Nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nag-isip pa, kundi pasalamatan ka. Everybody! Buhay ko nang purihin ka. Yes, God! Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nag-isip pa, kundi pasalamatan ka. Once again! Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisip, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naraisip,
hindi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Last ka. Ibang nagmahal sa'kin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, hallelujah! Woo! Thank you, Lord, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil kahit may mga suliranin kami, may pagsubok man kami, alam namin na nandyan ka. Meron kaming Diyos na kakapitan at meron kaming Diyos na tapat na magmamahal sa amin magpakailan pa man, Panginoon. Yes, sa umagang ito, Panginoon, nais namin, Lord, patuloy na itaas ang iyong pangalan. Nais namin, Father God, na ibigay sa iyo, Lord, yung kapurihan, Lord God, dahil sa grace na ibinigay mo sa amin, Father God. Dahil, God, tinanggap mo kami kahit anuman kami, Panginoon. And narito kami, Panginoon, malakas, malusog, nakatayo, nakakapagtaas ng kamay, nakakasayaw, Panginoon, nakakapagsalita, O God, nakakaawit, dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Kaya this morning, we want to give you all our praises. Dinggin mo, Panginoon, ang mga awitin ng aming mga puso, Lord God. Tingnan mo, Panginoon, ang aming mga puso na kung saan we desire to lift your name on high this morning, O Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Let us continue to worship God. Invite His presence in this place. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa iyo. Ang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan.
Yes, God. Katapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapagkalan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapagkayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pumili ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapagkayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapagkayan. Kahit kailan di ka nagkulang, iyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kahit kailan di ka Yes, Lord! Salamat sa biyaya mo sa amin, Lord God. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako, O Diyos, noon. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa
pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay nandito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakila katapat sa dalangin. Thank you for your answered prayers, Panginoon. Thank you for your love, O God. Kahit hindi kami karapat-dapat, Lord, minamahal mo kami, O God. Yes, Jesus. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang mahal ko. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, nilaya pa sa aking sa akin walang kasalanan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, niyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Inibig mo ako, Diyos, noon pa man. Oh yes, Lord Jesus, nais ka namin papurihan, ibigay ang karangalan at lahat ng aming pasasalamat. Tanging sa iyo lamang, aming dakila at mabuting Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen! Bigyan nyo nga po ng high five yung pong katabi ninyo. Yan. Kahit na po sobrang busy na po ng paligid, naririto siya. Wala pa siya sa mall. Thank you, God. No? Sa araw na ito, inuna natin ng Diyos dahil siya po ang dahilan ng mga kaabalahan at nalalapit na pag-aalala natin ng Christmas season or ng holidays po. Kaya po, salamat sa Spirit of Christmas na ating pong inaalala, no? Ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ngayon po, malapit na po. Nararamdaman niyo po ba sa katabi ninyo na Christmas na? Joy to the world na po ba dyan sa katabi niyo? Baka silent night yan. Dapat joy to the world, no? Kasi inaalala lang po natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Nangyari na po yun. Kaya po inaalala po natin yung goodness niya, yung kanya pong kabutihan. So, meron pong mga nag-celebrate at magse-celebrate ng birthday nila this week. Sino-sino po yan? Mga month ng December. Yan po. Nung 15 po, today, birthday po ni Brother Carlito Palino, isang kapatid po natin na nasa Bicol. Sa 16 po, birthday po ni Bella Torres, Kaiden Pricones.
Sa kids zone po natin yan. At si Hannah Hates, Sister Hannah. At sa 17, meron pong isang bagyong birthday celebrants po tayo, mga bagyong celebrants. Ang ating pong mga prime leaders na si Sister Edna Haminan at Sister Jaas Ramos. Woo! Happy birthday! 21 naman po si Sister Cristina Rodriguez, anak po ni Nanay Lourdes. At sa 23 po, isang prime leader ulit. At this birthday niya daw po siya magiging masaya. Kasi po, nag-set na po siya ng date sa amin. Tama ba? Si Brother John Benedict Miguelbal. Happy birthday! Yan po yung ating nagda-drums. So, happy birthday sa inyo at ang awitin po na ito ay para sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday At may happy wedding anniversary! Brother Raymond and Janet Salugao, Pastor Efren and Pastora Jaya Tenorio, and Brother Joseph and Melinda Bagnas. Dandan. At isasama na rin po natin next year po, dahil kahapon po ay nag-celebrate po ng pag-iisang dibdib, kaya pinapaabot po natin ng isang congratulations for our newlyweds na si Mr. and Mrs. Joven and Cha Hate. So kahapon po yung kasal nila, madadagdagan yung wedding anniversary natin ng December na po. So congratulations. At kagabi po, after po natin sa wedding, ang fire gazers po together with us ni Pastor Angel ay sumama po kaming mga ruling na face-to-face sa ating pong mga sponsors po para po, yun po ay para sa share na para po sa Christmas gift giving po natin na gagawin this coming Sunday. Pakisabi sa katabi nyo, this coming Sunday na. December 22 po ang ating pong Christmas celebration, worship and celebration. Kaya po nag-expect po tayo ng maraming VIPs. Makakasama po natin ang mga taga-Wawa Rosario Bible Study natin dyan. No, syempre, ang ating pong kasama dyan sa Binakayan Bible Study and the rest po ng mga VIPs ninyo from your life group. Kaya po, alam na, winning day natin para kay Lord. Okay? At sabi ko nga po, this coming Sunday is our Christmas gift giving, kaya nais na po nating pasalamatan ang lahat ng ating pong mga naging sponsors at magiging sponsors pa. Nakita niyo po yung mga items na nandyan po sa harapan ninyo. Yung iba po, wala pa po dyan. No? Meron na po tayong apat na sacks of rice of 25 kilos. No? So, we thank God. Hindi na po muna namin isa-isa ng mga pangalan ninyo, pero alam niyo po yon. So, meron na po tayong 4 na 25 kilos na rice. Meron na po tayong one major prize natin dyan din na washing machine, electric fans, 15 hams from Men's Network. Tama po ba? Oh, thank you sa Men's Network na lagi din po silang parte ng selebrasyon natin sa kanila pong pag-sponsor. Induction stove, flat iron, mga spaghetti package na galing naman po sa sponsor naman po ng Young Pro Group natin na sila po magbibigay ng handog na awitin mamaya. And a lot more. We expect more, no? Na marireceive pa po natin na mga sa linggo po, punong-puno na po yan. No? Punong-puno po yan. Amen yan. And salamat po sa mga sa effort ng fire gazers natin. Yun nga po kagabi, nag-face-to-face caroling po sila. And then po, meron din po silang online
caroling para po sa mga sponsors natin abroad or yung hindi po natin mapuntahan dahil malalayong lugar po sila. But thank God kasi po mga nag-yes po sila, nag-emoji na like sila, so we expect mga blessings po from them. So thank you po. Maraming salamat po mga sponsors po namin dyan. I-bless po kayo ni Lord more than pa po sa inyong i-share, sa inyo pong binahagi. And then, para nga po pero bago po tayo mag-celebrate, sa Saturday naman po ang Christmas party ng ating SOB GMA. Kaya po, magkasunod yan, no? Magkasunod na magbibigayan po yan. Kaya maraming salamat po. Talagang sobrang na-appreciate po namin yung mga nag-express ng kanila pong share para po sa ating mga Christmas presentation, Christmas door prizes po natin. So, sa Christmas presentation po natin, magkakaroon po tayo ng per network na inaabangan ninyo every year na presentation ng bawat network. Palakpakan nyo na po yung mga sarili nyo kung kayo yung women's, men's, young pro, and youth, kids zone. Ayan. So, at per network din po, ito din po yung isa rin po na inaabangan ninyo. Kung ini-imitate natin si God as our Lord, the best model and best idol natin, no? Kaya nga idol natin eh. Pero sa atin naman dito, meron din po tayong mga tinatawag na SOB ka-look-alike. Di ba? Yan. So, marami po tayong mga artistahin dito eh. No? Kaya po, natutuwa tayo kasi nakita na po natin dito si Mr. Bean. Sino pa po ba yung nakita natin dito? Si Annie. Annie na singer. Oh. Si Pineapple Pen. Nasabi na natin si Empoy. O yan. Sino pa po kaya mga artista makikita natin dito sa SOB Ka-Look Alike? So, wag po kayong mawawala this coming Sunday. Siyempre, magse-celebrate tayo. We will honor God in the morning for our worship and then after that, yung celebration continuation po natin after the service. Sama-sama po tayo ditong magla-lunch together. At salamat po sa bawat network na nagkaroon din ng kanilang mga parte para po meron tayong pagsasalu-saluhan this coming Sunday. So, wala pa po, nabe-bless na tayo, di ba po? Oh, amen po yan. At isa po kung bakit ganito po natin sineselebrate ang pag-aalala ng birthday ng ating Panginoon is because of this verse na ibinigay po sa atin sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sabay-sabay po natin itong babasahin. Ito po ay katuparan ng pangako ng Diyos na dinaanan na po natin, no? Sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabay-sabay po natin itong babasahin bago po umawit ang ating or bago po magbigay ng kanilang presentation sa pag-o-offering ang ating pong Young Pro Network. Sabi po dito, malalakihan po ba natin para makapagbasa po tayong lahat? Meron po kasing isang dakilang handog ibinigay sa atin. Kaya po, the Christmas is the spirit of giving. It's because of this Bible verse. No? Kasi meron pong ibinigay sa atin. Sacrificial lamb. No? Na ipinanganak ng Christmas na inaalala po natin pag Pasko, na siya rin po ang nagbigay ng buhay ng Holy Week na sineselebrate natin. What a great offering, di ba po? Bago po tayo mag-offering, basahin po muna natin itong verse na ito with a count of 3. 1, 2, 3. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki si Jesus para sa atin. Ibinigay sa Kanya ang pamamahala
At siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At yan po ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi niya pinagdamot ng Diyos Ama na maranasan natin ang pag-ibig, joy, hope, and salvation na nanggaling sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po, manatili po sa atin ang espiritu ng pagbibigay. Ibigay po natin ngayon ang ating pong tithes and offering sa ating dakilang Diyos para sa kanyang kingdom. In Jesus' name, Amen. Angels sing a melody, sweetly singing on the way, and the mountains in reply, echoing in joy say, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds wide as jubilee, wide adore your strength below. But the glass inside us me, reaches by your heavenly soul. Come to Bethlehem and sing, Him who's where the angels sing. Come on, on melody, Christ the Lord on you will sing. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Tayo po tayong lahat at ideklara ang binigay na salita ng Diyos. In the count of 3, 1, 2, 3. Ang 2024 ay taon ng bukas na pinto. Kinakausap ko ang aking mga pintuan ng pag-asenso, koneksyon, pintuan ng makalangit na palagpakan, breakthroughs at oportunidad na pagbukas. Ang taong ito ay aking magiging ilang taon dahil maging dakilang pintuan ang bukas na bukas para sa aking taong 2024. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Amen. Thank you, James, sa panguna sa ating declaration. Yan. Amen. Whew. Praise God. Okay, ilang araw na lang po ay atin na pong sama-samang gugunitain muli ang pagkasila ng ating Panginoon. Yan. Amen. So, kamusta po tayo? By the way, nice po nating i-welcome ang ating pong VIP today, Michelle Barmeda. Tama ba? Ayun po, ayan, welcome. Siya po ay invited ni Sister Mona Bagnas. Welcome, ayan. Ikaw ay isang pagkapala sa amin sa umagang ito, ayan. So, hindi po masyadong halata na nangaroling kami kagabi. After ko pong magkasal, caroling naman. So, wala po tayong mga schedule sa mga panahong ito. Ayan, so hindi po masyadong halata. So, once again, we would like to congratulate the Hati family, si Job and Cha, sa kanilang pag-iisang dibdib kahapon. And congratulations din sa mag-asawang Julie and Evelyn. Yan. So, napakabuti ng Panginoon. Okay ang panahon, walang ulan kahapon. Pinaraos ang isang napakagandang
event na kung saan ipinahayag ng dalawa ang kanilang pagmamahalan. Yan. So, purihin ng Panginoon, sila po ang ating huling ikinasal sa taong ito. And by January naman po, ay meron po tayo uling ikakasal sa bandang Alfonso naman. So, napapanahon po ang kasalan ngayon. Pero yung wala pong boyfriend-girlfriend, manahimik lang muna po kayo at kayo po ay magpakalalim sa panalangin. Okay? So, at hilingin niyo sa Panginoon ang tamang partner. Yan. So, kaya po sinabi, next week ay, kumbaga sa ano, ay ating panahon ng pagbibigay. Gusto po nating iparamdam na ang Diyos po ay Diyos ng pagbibigay. For God so loved the world that He gave. Sa creation story, Kanyang nilikha ang lahat ng bagay in preparation for us. Yan. So, kaya mata po natin yung kahalagahan po ng pagkilala po natin na ang Diyos po ay Diyos na unang nagpahayag ng Kanyang pagbibigay. So, ayan po. Ito po si Job and Chuck. Congratulations. Ayan. So, sila po ay mamaya ay aalis at may nagregalo po sa kanila ng honeymoon sa Tagaytay. And after that, Boracay naman po sila. Wow, what a blessing na natanggap nila. So, sabi ni iba, sana all. Ayan. Okay, so, gaya po na sinabi natin, tayo po kasi nasa panahon ng biyaya. Grace Sember. Kaya atin pong dinadama yung napakaraming blessing ng Lord. No? Sabi nga, Grace Sember. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Yan. So, sa mga naikutan po namin, kay Ate Nene, thank you po sa pagbukas ng pintuan sa Fargazers na tayo po ay makapamanhig at tayo po ay masira ng blessing. Sa mga pinikutan po natin, ang tawag po natin ay ka-partner. So, every time na tayo po ay tatapat, ay nag-release din po tayong blessing, pinag-pray po natin at nag-release po tayo ng blessing because kinukonsider po natin na sila po ay ating kapartner para mas sa katuparan po natin yung ating mga tinatawag nating yung gift giving po natin this coming next week po yan. So, ito na po yung mga ilan, pero yung meron pa po mga parating electric fan, meron po tayong ang tawag dito, stove, meron tayong mga lutuan. So, pag-pray po natin na madagdagan pa ito na para lahat tayo pag uwi natin ay meron tayong bit-bit. So, kaya nga po ating i-recognize yung effort din po ng ating mga leaders. Ang ating po mga leaders ay may kanya-kanya po silang ipaparapol. Maging FG po sa kanilang effort. And kaya po tayo po ay lubos nagpapasalamat. Ayan. Yung grace ng Lord, love, salvation, hope, peace, joy na binibigay sa atin. So, unang binigyan natin din yung grace, due to God's grace or love, amazing things happen to us. Nandahil sa kanyang pag-ibig, eto po tayo ngayon. And then, binigyan din po natin, tinatawag natin, due to God's grace, the Lord is come. No, last Wednesday, yung the Lord is come, kaya nga, joy to the world. No, sabi nga, bumalik na si Joy. Yung mga walang joy, bumalik na si Joy. Ayan, yung mga nakapanood ng pelikulang yun, makakarelate yun. So, and sa umaga po ito, marahil iba po sa atin nalulungkot, iba sa atin parang, ayan, malapit na ang Pasko, pero parang bakit wala akong nararamdamang something na kakaiba. By the way, gusto ko pong kilalanin at papasalamat sa Lord natin. Andito na po si Sister Noemi. Ayan, ating pinag-pray na ang galing, no? Imagine mo, according sa kanyang kwento, hindi niya akalain na although siya po ay may mga ilang sugat, pero yung pagkakabangga sa kanya ng motor, na umikot yung kanyang katawan, bumaldog ulo niya, sabi nga niya, nung time na yon, kaya pala bumilis ang aking recovery dahil meron na pala nagpe-pray. So kaya, wow, salamat sa Lord, isa kang patotoo sa umagang ito na kung paano ang kabutihan ng Diyos ay nandiyan totoo para sa atin. Amen. So, kaya po sa umagang ito, gusto naman natin bigyan diin yung tinatawag nating hope. Due to God's grace na hope, sabi doon, because, and they shall call His name Emmanuel, which translated God with us. Yan. Yung ating Emmanuel, no, sabi diyan, and they shall call His name Emmanuel,
which is translated God with us in Matthew chapter 1, verse 23. So marahil maraming mga ilang katanungan, paano ba mapapalitan ng kagalakan ng ating kalungkutan? Is this all that God has for me? Ito ba ang dahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos? O kaya, will I ever be happy again? Kailan kaya darating sa akin ang joy? No? So, ikaw ba si Tisoy? Yan. So, kailan mo darating sa akin ang joy? Will I be happy again? Tinan mo yung katabi mo. Mukha bang tanong niya yan? O mukhang dumating na sa kanya ang joy? Ayan, amen. So, amen. Tayong mga people of God, dapat nasa atin na po yung joy. So, ito po, ang good news, God turned all our tears into joy in His resurrection. Nabanggit ni Pastor kanina sa kanyang pagkabuhay ng muli, pinalitan ng Diyos ng kasiyahan ang ating mga luha sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan, dali lang po Yan. Yan, oo. Okay na po. Kasi nakatakip dun sa hindi ako makita ng MM. Ayan, okay. Ayan. Okay na? Okay. So sabi sa inyo, may galak din no? Kahit na minsan may mga abirya, may ngiti at may galak pa rin. Praise God. So pinalitan ng Diyos ng kasiyahan ng ating mga luha sa kanyang pagkabuhay na maguli. Yan. Dahil sa buhay na maguli, noong una, lumuha ang mga disipulo, sabi niya, namatay, pinako sa krus. Pero nang 3 araw lang nakalipas, pinakita niya, yung pagkabuhay na maguli ay nagbigay ng panibagong galak sa puso ng bawat isa. So be amazed. Wala talaga. Be amazed by His work. Mamangha sa kanyang ginawa. Ano ba yung mamangha? Yung pakiram na parang nananaginip ka lang. Parang nagdudulot ng kagalakan. Nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Kaya nga dapat daw po tayo, imbes na mag-worry, dapat makita po natin yung pag-asang dulot ng Panginoon. Sabi nga sa kanta, whispering hope. Pero sa atin po, hindi lang natin wini-whisper. Dinideklara po natin at pinapakita natin, ang Diyos po ang ating pag-asa. Amen. Because the more we worry, the more we hurry going to cemetery. No? Ulitin ko po, the more we worry, the more we hurry going to cemetery. O cemetery. Wala yung Y. Cemetery. Sabihin, habang tayo po ay nag-aalala, mas lalo po tayo nalalapit sa sementeryo. Kasi sabi nga, yung pag-aalala ay nagpapaigsi ng buhay. Ang dami na invite na sakit niyan. Stress, pagtaas ng sugar, everything. So makita natin, wow. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-worry. Kung sa tingin mo, nasa dead end ka na, listen carefully. From dead end to hope, because of our Emmanuel, God with us. Sabi mo sa katabi mo, God with us. Ang Diyos po ay sumasa atin. Wala talagang chance? So, okay. So God, from dead end to hope, because of our Emmanuel, God with us. No? Sabi nga po dyan, yung Christmas, a child has been born for us, a son is given to us, authority rests upon Him. He is named Jesus. Ito ay Isaiah chapter 3, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon His shoulders. And His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kaya pagtitinan po natin, ano po yung nagdudulot sa inyo ng lungkot, nagdudulot sa inyo ng pagkabalisa, ito po ang sagot. Kung sa tingin nyo, para hindi nyo alam ang lahat ng bagay, magpa-counsel tayo sa Kanya. Because siya po ay, what? Wonderful Counselor. Kung sa tingin nyo, parang walang nagmamahal, walang pumapansin sa inyo, no? Ayan, meron tayong makapangyarihang Diyos, the mighty God. No? Meron tayong Father, amang sumasalangit, yung Abba Father. No? Meron po tayong kapayapaan. Dahil siya po ang Prince of Peace. Yan. So, kaya makita po natin, kung ano po yung pangailangan natin, nasa Kanya.
Ang kailangan lang, tumingin tayo sa Kanya, kumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Amen. God alone can cause hope from a dead-end road to a hope-filled future. God alone can cause hope from a dead-end road to a hope-filled future. Kaya gusto tingin mo yung katabi mo nasa dead-end, sabi mo, no, meron tayong pag-asa. Sapagkat si Kristo ay nasa niya sa ating buhay. We have hope, no? Nandiyan ang pag-asa, no? You know, a person that doesn't know Christ is like the walking dead. Kaya nga po, mga taong wala si Kristo sa buhay ay parang lumalakad na patay. The body is alive, but the spirit inside is dead. Only an encounter with the living God can bring life. So when God speaks, there is resurrection. Sa bawat salita niya, may pagkabuhay. Kapag sinabi niya, nalulungkot ka, sabi ng Lord, do not fear, huwag ka matakot. Ibig sabihin, may pagkabuhay na lakas at tapang sa'yo. Sabi doon, kung ikay nalulungkot, lumapit ka sa akin. May mabubuhay na kapahingahan sa atin. So sa bawat salita niya, meron sa binubuhay na bagay sa atin. Kaya nga napaka-importante, yung salita niya ay ating pakinggan at atin itong tanggapin. Kasi yan ang bibigay ng buhay sa mga patay nating pag-asa. Amen? So, God is with us, and they shall call His name Emmanuel, which is translated God with us. Salamat sa Lord, kasi siya po'y sumasa atin. Siya po ay sumasa atin. In, again, Matthew chapter 1, verses 26 at hindi ko siya makita. Okay, Matthew chapter 1 verses 20 to 23. But on his 23. 20 yung una. Okay. Sorry po, hindi ko mabasa. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Wow. So, nakita niyo ba nakikita ko? Meron pong dumarating na smart TV. Di ba ba? There is hope. Ang ba't ang gawandangiti niya na parang feeling ko na bigla kayo nalangin. Smart TV. Oo, na ready pa, pwede pang wifi. Oo. There is hope. Parang mas na-feeling yung hope niya, no? Kanina parang Philip Malboro yung nakita niya, pero ngayon hope, no? Amen. So, do not fear. And in verse 21, sabi niya, she will bear a son and you shall call his name Jesus. For he will save his people from their sins. Wow. Amen. And verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. So behold, the virgin shall conceive and bear a son. And they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. So mga kapatid, the first descriptive name that God tells us about His Son is that He is Emmanuel. Yun yung unang description na merong isang isisilang na isang sanggol na tatawagin dito ay Emmanuel, God with us. Kaya nga, yung sanggol na ito ay magpapahayag na ang Diyos ay sumasa atin. Kaya nga, through Jesus Christ, God is with us. No? Noon, parang yung mga tao hindi masyadong makita, ang dami ng himala, ang dami ng ginawa ng Lord, pero parang ganun pa rin, paulit-ulit na nagkakasala ang mga tao, bumibitiw, kasi kailangan nila ng visual age. And this is it. Through Jesus Christ, pinakita niyang ang Diyos ay sumasa atin. In Matthew chapter 1, verse 23, narito magdadalang tao, ang isang birhen, at mga anak na siya lalaki, at ang pangalan tatawag niya sa kanya Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Christmas, that's why Christmas is not only a season, but there is a reason. Amen? Christmas is not only a season, but there is
a reason. Ano yung reason? To give us hope. To give us love. No? To give us salvation. To give us joy. To give us peace. Kaya nakakalungkot kung tayo mga anak ng Diyos, hindi natin naranasan mga bagay nito. There's something wrong. Kailangan, nasa atin ang joy. Nasa atin yung peace. Nasa atin yung salvation. Nasa atin yung hope. Tayo yung taong pwedeng paghugutan ng lakas at pag-asa ng mga taong nalulungkot. Hindi tayo nagdudulot ng lungkot. Hindi tayo magdudulot ng poot. Hindi tayo magdudulot ng tinatawag nating kapighatian. Bagkus through us, bilang representative ni Christ, magbigay po tayo ng pag-asa. Ito pong dinan kung bakit ginagawa din po natin to. Kung pwede nga lang po, linggo-linggo gawin natin to. Para sabihin sa mga tao, there's hope. There's love. Magmahalan po tayo. Mag-bless po tayo. Kaya nga ang target po natin, di ba? Looking for somebody to bless bago matapos ang taong ito. By the way, this last Sunday of this year, I challenge every one of you na tayo po'y magpasalamat kung tawagin natin year-end Thanksgiving offering to the Lord. Sino po dito sa buong isang taong ito, ang grabe ang blessing ng Lord sa inyo? Grabe ang ginawa ng Lord sa inyo. So this last Sunday, sama-sama po nating magpasalamat sa Lord sa pamamagitan ng ating year-end Thanksgiving offering. Explain ko po sa mga susunod natin service kung paano po gagawin natin. No? Sino po dito, naranasan nyo na yung pagbibigay nyo sa Lord ng mga bagay na sacrifices o seed nyo na ang balik ng Lord sa inyo matindi? Amen. So definitely, kaya nga po natin binibigay opportunity ito. Meron po isang pastor tayong kasamahan. Nananig ko po yung sharing po niya. Sinare po niya one time. Ito po kasi ang kanyang gift eh. Ang pastor po natin sa dating Madapdap, ngayon po ay Bundagol. No? Imagine mo, nakapagpatayo sila ng ilang milyong church. Nakabili ng lupa, natayo yung simbahan natin doon. Milyon po yon. Ang sikreto nila, yung tapang ng pagsisid. And you know, ito nakakatawa dito, lahat ng mga leaders siya ngayon, binilas ng Lord. Why? Ang tindi ng sakripisyo. Dumating sila sa point na bawat BG, bawat life group, no, ay kailangan mag-provide ng 100,000 a month. Ito pong, lagi sa ganyan, merong mga bagay na hindi nangyari. Ang dami rin po na walang members. Kasi hindi nila kinaya yung pressure daw. Pero you know, dahil binigay ng Lord yung word na yon, binigay ng Lord yung tapang na yon, tumuli sila. Ngayon, ang ganda po ng church ng Budagol. Nakabili ng lote, ang ganda ng church, and yung mga leaders po nila, binilas ng Lord. Nagka ng bahay, nagka ng silang sasakyan, gumanda ang trabaho, gumanda ang kabuhayan. Why? Kasi hindi sila natakot na magbigay sa Panginoon. Amen? So, ayaw po natin, sabi nga nung pastor, ako po yung sinasabi ko, noong po ako'y bagong pastor pa lang, pag may kumamay sakit, may nakadikit na, nahiya ako. Sabi ko, parang gusto ko, hindi, wag na po. Meron po nagsabi sa akin, pastor, hindi, pastor, wag mong gawin yan. Kasi pag hindi mo tinanggap yung binigay niya, hinahadlangan mo yung blessing na babalik sa kanya. Ito matindi. Meron pa, I forgot the exact verse na ginamit ni Pastor Lito na binigay din sa kanya, sabi doon. Sa verse na yon, hindi parang pinagkakait. Ang sabi doon, ninanakawan mo yung taong nagbibigay sa iyo pag di mo tinanggap. Ninanakaw mo yung blessing na para sa kanya. Oo nga. Parang lalo ang tindi nun, imagine mo. Ninanakawan mo siya na supposed to be blessing na bibigay ng Lord sa kanya dahil nag-seed siya, dahil may binigay siya, dahil di mo tinanggap, ninakaw mo yung blessing. Kaya mula nun sabi ko, sige, tatanggapin ko. Kaya pag nag-ano kayo sa akin, sige po, tatanggapin ko po. Kasi ayoko pong hadlangan yung blessing ng Lord na ibabalik sa inyo. Kaya po yung mga nagbigay nito, hindi po namin nanakawin yung blessing na ibabalik sa inyo. Bukusan pa kayo ng matinding blessing ng Panginoon. Amen! So, Christmas is not only the season, but there is reason. So, paano ba natin? Ano bang ating gagawin dito? Una, because of Jesus, Emmanuel,
God is with us, so we will overcome all our fears. Marami po dito natatakot. Yung iba natatakot, wala pa akong 13-month pay. Yung po may trabaho, normal po yun. Yung wala kayong trabaho, hindi ka dapat matakot. Dahil wala ka naman trabaho, paano ka maghanap ng 13-month pay? Ano yan? Di ba? Asa lang? Di ba? So yung mga may trabaho, yun, natatakot. So yung walang trabaho, pray na lang. Bigyan ka ng bonus ng Lord directly. No? So we will overcome all our fears. So the first thing that angel told Mary is not to be afraid. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Naligo naman ako. Ay, din. So, huwag ka matakot. Ano ba yung mga takot natin? Top 10 fears. Ano ba yung top 10 fears? Una, fear of flying. Natatakot kang lumipad. Di ba? Public speaking. Dahil sa mga matataas na lugar, no? Intimacy. Yung kadiliman, yung dilim. Maraming takot sa dilim. No? Yung mga fear of heights, ayan. Yung, sino po dito, takot kayo sa mataas? Ako po, medyo may takot ako sa height, no? Kaya ayoko yung sumasakay sa mga matataas, no? Niyayaya ako ng pamilya ko magpunta ng Star City, sumakay doon. Sabi ko, kayo na lang. Magbabayad ako para pahirapan ko sarili ko, wag na. Imagine mo, binayaran ko para hiluhin ko sarili ko kung iindahin. Bibili ko na ng popcorn yun habang umiikot kayo, dito na lang ako sa baba. Oh, kahit anong pilit na sa akin. Minsan kasi napilit ako na sumakay doon, ilang araw ko ininda. Yung cyclone ba yun? O biglang, buti na lang yung katabi ko medyo mataba, naiipit ako. Kung hindi ako naiipit, lalo, lahat kasi ng mga kakwara namin doon, sumakay, mga babae. Siyempre, yang-hiya naman ako, lalaki ako, maiiwan ako doon. Sumama ako. Pero mula noon, sabi ko, hindi na ako magbabayad para pahirapan sarili ko. Yan. Kayo na lang. Yung pambabayad ko, bigay ko na lang sa inyo. Kayo na maghirap. No? Huwag niyo na ako idamay. So, fear of death, fear of rejection, fear of spiders. Si Allen po yun. Kaya kung gusto niyo pong mapaamin si Allen, spider lang po katapat niyan. So, fear of failure, and then fear of commitment. Si Brother Manny, ano bang takot? Daga yata, ipis. Pero ang totoo pong takot niyan, atin na po, Merlin po ang takot talaga niya. So, yun po ang totoo nun. So because of God's love, I am no longer under my condemnation. I have been redeemed and forgiven. I am a brand new person in Christ Jesus. Amen. I have been given the right to be called a child of God. Because of pag-ibig ng Diyos, no? I'm no longer a slave, but a friend of Christ. I've been bought for adoption through Christ's blood. I am loved by the Father Himself. I cannot be separated from the Father's love. I am a citizen of heaven. I am a brother of the Lord Jesus. I have not been given a spirit of fear. I can approach the Father with confidence. I can do all things through Christ who strengthens me. And I am God's masterpiece. Amen. So, kaya mga kapatid, kapag tinanggap mo si Lord, magluluksa si taning. Kaya kapatid, pakawalan mo na ang mga maling gawain para tuluyang magluksa si taning. Kilala niyo po ba si taning? Ano po apelido niya? Depende kung sino siya na sinapian ni taning. Okay, so si Satan po yung sabihin taning. Kaya nga, dear taning, break na tayo kasi nahanap ko na ang true love ko, si Jesus. Amen, amen. So, in 2 Timothy chapter 1 verse 7, 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of what? A spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Amen. So, kaya po sa umagang ito talagang puno tayo ng biyaya ng Lord. So ngayon po, gusto ko rin pong kilalanin, no? Yung biyaya ng Lord kay Sister Apple, no? Kasama na po natin today, thank God for the grace of recovery and healing. Siya po ay na-accompany ng ilang araw po. So, kaya ko po binabanggit ito kasi tayo po ay nasa buwan ng biyaya and thank God, no? Sa grace of recovery na pinagawa sa ating mga kapatid na ito. Pangalawa, we will be able to face all challenges and problems. Amen? Naniniwala ba kayong kaya na po natin harapin ang lahat ng problema at mga hamon sa buhay?
Because God is with us. So hindi mo na kailangan daanin sa ganito. Hindi mo na kailangan daanin sa ganyan. Kapit lang kay Lord. Sabi nga, yung hope, hold on, pain ends. Hold on, pain ends. Tayo po ay kumapit lang sa Lord at ang lahat ng ito ay magkakaroon ng kawakasan. In Romans chapter 8 verses 35 to 40, so what do you think with God on our side like this? How can we lose? Do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ's love for us? There is no way. There not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying threats, not backstabbing. Absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus, our Master, has embraced us. Sabi, sino doon ang makakapagwalay sa atin sa Diyos? Kagutuman ba? Kahirapan ba? Problema ba? Sakuna ba? Sabi doon, dapat wala. Kasi yung pag-ibig ng Diyos na binigay sa atin, isang napakatinding pag-ibig na hindi kukupas, yung pag-ibig na hindi maglalaho, yung pag-ibig na handang gawin lahat, alang-alang sa ikabubuti nating lahat. Yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. In Philippians chapter 4, verses 6 to 7, sabi diyan, be anxious for nothing, but in everything, by what? Prayer and supplication. With thanksgiving, ito po pwede natin gawin, no? Be anxious for nothing. Huwag tayong maging mabalisa sa maraming bagay. Bagkos tayo po'y manalangin, no? Dumulog sa Panginoon nang may pagpapasalamat. Bakit may pagpapasalamat? Because we have faith eh. Yung pinalangin po natin, alam po natin, tutugunin ng Panginoon. According sa kanyang kalooban. Always, takin lang kadugtong nyo, according sa kanyang kalooban. Kasi meron po tayong gusto, pag hindi po niya kalooban, hindi niya po ibigay yun. Kahit sa tingin mo, maganda na yan, pero nakita ng Lord na ikapapahamak mo yan, hindi bibigyan ng Lord yan. Doon po tayo natatampo sa Lord. Bakit Lord? Ito sabi mo, manalangin ako. Kaya alam kasi ng Lord, na pag binigay sa'yo, mawawala ka. Makakalimot ka. No, pag binigay sa'yo yan, mag-change ka. Pati ugali mo kaya hindi bibigyan ng Lord yan. Kasi mahal tayo ng Lord. No? So, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus Christ. Wow, amen. Thank you, Lord. So the Lord is saying to you, it's not over. He can take you from homeless to hope. So when Jesus is on the scene, don't ever lose hope. It's not over until you say it is over. Death cannot defeat us. Even death itself has been defeated. Amen. Even death itself has been defeated. In 1 Corinthians chapter 15, verse 57, sometimes God will put you in a battle empty-handed so that when you do get the victory, you'll know it wasn't you but Him. Minsan, ilalagay tayo ng Lord sa isang sitwasyong alanganin na wala ka nang pwedeng gawin para pakita ng Lord, hindi ikaw, kundi ako ang gagawa at kikilos sa laban mong yan. Amen? So, and of course, lastly, we can do what God has called us to do. Dahil sa pag-asa binigay sa atin. Sabi mo sa katabi mo, magagawa mo na kaya mong gawin. Hindi mo nagagawa. Magagawa mo na ang gusto mong gawin kasi ang Diyos ng pag-asa ang mabibigay sa iyo ng kapangyarihan, tapang, kakayanan para magawa ang isang bagay na hindi mo kayang gawin. Amen? So, ako po ito talaga isa sa mga pinaghawakan ko eh. I can do all things through Christ who strengthened me. Imagine mo kahapon talagang grabe. Aga po namin gumising, papunta sa kasal, tapos pagkatapos ng kasal, nangaroling pa kami. No? So, maawi kami alas 2 na, nauwi kami pamilya, mag-alauna pasado na. Tapos ang call time ng FG, magpa-practice yung mga bata, 8 o'clock. So gumising kami ng anong oras na. Dito na kami ng halian. Wala na nga, dito na rin kami maligo para narito na kami. Sobrang daming traffic, kailangan i-consider mo yon. Ang maganda pa nito kahapon, kamamadali namin, humabol sa mga kakarolingan, baka makatulog na si Ate Nene.
Oo, dumaan kami sa shortcut daw eh. Oo, ganda ng shortcut namin. Dabod kami ng 30 minutes yata doon sa shortcut na yon. Yung hindi sumunod sa amin kasama namin, ang agad dumating doon sa venue kila Ate Nene. Oo, pero yung shortcut namin, ang ganda. Gusto kong balikan yung shortcut na yan. Ganda. Minsan, pwede bang lumabag sa matanda ko minsan? Kasi nagsuggest matanda eh. So, pwede ba minsan hindi sumunod sa matanda? Hindi daw po traffic doon. Yun ang pinakamabilis na daanan po namin. Sumunod naman po kami. Masunurin kami sa nakatatanda eh. Oo, pagsunod po namin, napaka-traffic po. At napakalayo po noon, hindi po shortcut. Kung saan kami uwi ko, tapunta kami ng Imus, kung saan. Nakita ko pa yung mga rebulto ng Katipunero doon. Sabi ko, nasaan na tayo? Oo. Sakto, nandumating po kami doon. Buti lang, nakaprepare na yung sandwich ni Ate Nene. Yun ang may pag-asa talaga sa lahat ng bagay. Amen. Thank you, Sister Nene, sa pa-soft drinks at pa-sandwich. Tumatambol si Jan noong umpisa, para wala ng lakas eh. Nung lumabas yung sandwich, lumakas yung tambol eh. Oh, there is hope. There is hope talaga. No? May pag-asa. We can do what God has called us to do. Ito po, kagaya po nito mga kapatid, no? Talagang, ano lang tayo by faith eh. Start kami mag-meeting, mga leaders, tutuloy ba tayo sa gift-giving? Tapos, usap kami, mga first week na, wala pa tayong mga ganyan, no? Hindi, tuloy lang. Pero ngayon, ito na po, dumadami na sila. Meron po din po tayong paparapon na 5 smartwatches. Kaya nga sabi mo, watch over you. Yeah, watch. Okay. Sino po dito ang gusto ng microwave? Bumili po kayo. Ay, di ba? Pag-pray po kayo, malay niyo po. Di ba? Sabi natin, yan ang grand prize, no? Oo. Actually, po yung washing machine po natin, may kasamang microwave po. 2-in-1 po yan eh. Habang po naglalaba ka, nagluluto ka at the same time. Okay, so, baka kuryente ka nga lang noon. So, pag-pray natin, malay nyo, di ba? Basta kung ano naisip nyo, pag-pray nyo lang, malay nyo, may mag-sponsor po. May nagpipray ng washing machine. Tutulungan niyo ba siya mag-pray o kakalabanin niyo yung prayer niya? Dalawa na po yan. Okay. Sino pa yung gusto ng washing machine? Ayan. Si Sister Evelyn po gusto ng washing machine. Dalawang bagay lang po yan. Tutulungan niyo ba mag-pray o lalabanan niyo sa prayer? Sino po dito? Sino po dito tutulong mag-pray sa kanya? Sabi na nga ba, mas marami kang kalaban eh. Sister Evelyn, una mong gawing panalangin, ipanalangin mo na yung kalaban mo sa panalangin sa washing machine na magbago po isip nila. Yan. Okay. God is not calling us to go to church. He's calling us to be His church. And thank you. Kasi tayo po dito, ay hindi lang po tayo pumunta sa church, tayo po ay nagiging church at nagbibigay pag-asa sa mundong ating ginagalawan. Palakpak po natin sarili natin. Kaya nga po yung na-invite nyo, nagkakapag-asa din eh, di ba? In Matthew chapter 28, verse 18 to 20, therefore, go and make disciples of all nations. Sabi po dyan, this new disciples obey all the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Yan, amen. At tanong ko po kasi, ano po ba ang gusto nyo? Microwave o yung, ano ba yung bago ngayon, yung air fryer? Ano po gusto nyo? Microwave o air fryer? Air fryer. Hana, air fryer. Bumili ka, may 13-month week eh. Pagpray natin. Okay. So, looking forward, either microwave or air fryer. Sasama po natin sa raffle. Okay, so, God loves you with a love that never fails. Personally, powerfully, passionately, unconditionally. Kaya mga kapatid, there is a need for us to see Jesus as Emmanuel, our hope. Because of that, we will overcome all our fears. We will overcome all problems and challenges.
And we will do what God calls us for us to do. Because there is hope. Because God is with us. Tayo po natin tumayo. Joy to the world, the Lord is come. Let receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs and blood, while fields and lands, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. I was trying to say joy to the world, joy to the world. The Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature. Yeah, ready nyo, pakita nyo yung pinakamasaya nyo. Say, joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. One more time, say joy. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. What's the joy? Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Let the Lord hear all the voices sing. Joy, unspeakable joy, Overflowing well, no tongue can tell. joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. One last time, everybody say joy, joy, unspeakable joy,
Yes, amen. Once again, there is hope, no? Sa buhay natin, kapit lang tayo sa Lord. Nandiyan ang biyaya niya, nandiyan ang pag-ibig, nandiyan ang kapayapaan, nandiyan ang kanyang biyaya sa ating lahat. And muli, salamat young professional sa inyong mensaheng awiting inandun kanina. And next Sunday po, abangan niyo po. Tapos na po. Hindi. Kababaihan po next Sunday. Yan. Abangan niyo po yung sa kababaihan. Medyo kinapuspusin na ng preparation. Wow. Kapuspusin na ng preparation. Tinanong niyo po sa Sunday. Again, so, taas mo ating mga kamay natin. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Today at sa mga araw pang darating, in Jesus' name, Amen! Amen. God bless you. Always, there is hope. To God be the glory.